Yes, yes, yes! Kayang-kaya mo yan! Welcome back! This is Ever the Generous and Miss Cory! Ay, ganda-ganda ng How to Farm at Home. Oo, magtanim na tayo. Magtatanim talaga tayo dahil yan ang mission mo, Ma'am Cory, no? Talagang how to plant, how to farm at home. At ito na ang ating bisita talking about biodynamic farm. Wow, biodynamic farm. Ang owner ng down-to-earth.ph. Yes, welcome to Kaya Mo Yan. Nicolo Aberasturi. Nicolo, welcome. Nicolo. Farmer yan. Farmer. Diyan, pakapapasok lang sa sasakyan dahil kakatanim lang niya, nakita mo, nag-change outfit lang. Kamusta, Nicolo? Tell us about your down-to-earth.ph. Salamat po, no? Salamat sa pag-imbita sa amin. I'm honored na naisipan nyo na isama kami at saka sa advokasya namin sa pag-urban gardening, no? So, yung down to earth, nagtatayo kami ng mga gardens at saka mga farms, no, urban and rural. Pero yung kakaiba sa atin, tinitignan din natin kung paano natin malilinis yung kalikasan, no. So yung mga siniset up namin, it's a sustainable food systems, no. With the circular economy in mind, na tumatakbo siya sa mga bio-waste, no? Sa iba't ibang lugar. Nicolo, ano ang bio-waste? Okay. Salamat, Cory, sa tanong. Iba-iba to, no? So, pagdating sa urban, so dito sa mga villages natin, sa balcony, sa mga apartments natin, ang pinakamaraming waste dyan, karamihan mga food waste, no? Food waste. So, malaki yan, no? Pag tinignan mo yung porsyento ng food waste na natatapon sa urban areas, so urban muna tayo, no? So, mga cities, no? Mga lugar na busy areas, no? Halos more than 50% ng waste natin food waste, no? So maraming pagkain na hindi na segregate properly, nakahalo siya dun sa mga bagay na hindi nabubulok, no? Kagaya ng mga plastic, mga ganyan, nakahalo-halo. So ngayon, ang nangyayari dyan, pag hindi siya na-segregate, pagdating sa landfill natin yan, yung mga plastic na nahalo sa mga food waste natin, mangangamoy na yon. Kaya hindi na siya nagagalaw. So kaya mounting yan, nagpa-pile up sa mga landfills natin, no, na napupuno na, no. Kaya malaking bagay kasi yan pag nagawa natin ng paraan at mapa-compost natin properly, yung food waste na yan, magiging pataba yan sa halaman. Yun ang kailangan. Paano natin magagamit yan sa bahay? Let's say, yung araw-araw. Yeah, Cory, thank you. Madali lang, no? Yung pagko-compost, meron siyang dalawang item, okay? Na ihahalo, no? So, anong problema natin sa food waste? Siyempre, pag natambak yan, mangangamoy, no? Yun ang pinaka-problema natin. Kaya ang ginagawa, natatapon lang yan. Kasi nangangamoy, di ba? Sino bang gusto na magpondo ka ng nangangamoy na doon sa bahay mo? So, pero pag ginawa natin ng paraan yan, proper blending of the proper materials, matatanggal yung amoy niyan. So, ano yung mga material na yan? Yung mga material na yan, makahanap din natin sa basura natin. Okay, so si food waste, mga tira-tira pagkain, ganun, pwede natin siyang ihalo sa mga carbon material natin. So dalawang pag nag-blending ka at gusto mong maalis yung amoy, meron kang brown material at saka meron kang tinatawag natin na green material. So si brown material, mga cardboard yan, cardboard, mga tira-tirang newspaper, mga papel, na mga brown paper, ganun. Now,
in-specify ko brown kasi yung puti, Brown. may chlorine yun eh. Oh. Kaya nagiging puti yan kasi binibleach yan, no? Bleach. Hindi natin pwedeng gamitin yan sa compost kasi yung mga mikrobyo na gusto nating dumami, yung beneficial bacteria, namamatay. Yun. So, pag Okay. brown, talagang brown. Paper Yeah, ba? brown paper, brown cardboard, yun, dalawang yun. Ngayon, kung meron kang access sa mga dried leaves, pwede din yun. Pwede mo siyang i-mix. So, ngayon, yung green material naman, ito na yung food waste natin. Okay? So, ito yung mga tira-tirang kanin, tira-tirang gulay, prutas, ganyan, no? Pag hinalo mo siya with the right amounts, no? Maaalis yung amoy at pwede mo siyang i-compost. Ngayon, pwede mo na siyang gawing pataba dun sa mga halaman mo. So, paano mo lalaman na tama yung blending mo? Okay, paano mo malalaman? Wala ka namang mga makinarya dyan o mga testing equipment sa bahay, no? Na ano, sundin mo lang yung ilong mo. Yung Pag ilong. meron ka pang naaamoy, Mm. ibig sabihin, yung ammonia na yan, which is coming from the food waste, hindi tama yung balance. So, dagdagan mo lang ng cardboard hanggang mawala yung amoy. Okay, ngayon, dagdagan mo rin, kung meron ka, kailangan mo ng konting lupa dyan. So, imimix mo rin si lupa, nandun na yung mikrobyo, na ano na siya, ready na siyang dumami pag nakakain siya ng husto. No? So, mas mabilis yung decomposition pag nahahaluan na natin siya ng lupa. So, yung tatlong yan, with the proper blending, makakagawa ka ngayon ng pataba na hindi ka na kailangan bumili pa no, sa tindahan. Sarili mo na lang mga basura ang magagamit mo. At the same time, nababawasan mo yung tapon sa landfill na nakaka-cause ng pollution dito sa mga cities natin. No? Okay, so paano natin gagamitin yung waste Yes. at gagawin nating fertilizer? Yeah. Yes. Oh. Yes, Nicolo. Kasi nga meron ka rin dito na very compact kung paano. Alam mo na, marami tayong mga kababayan nasa condominium, mga malilitang space. Meron ka rito 4 square foot na model na pwede natin magtanim at talagang maganda yung ehemplo mo. Paliwanag niyo nga po, Nicolo. Okay, so yung ginagawa namin sa Down to Earth, meron kaming siniset up ng mga tinatawag naming tower garden. Ano? Our garden. So vertical tower yan na pwede mo siyang taniman up to mga 60 plants. 60. Pero 60, no? So kahit meron ka lang maliit na space dun sa balcony mo, Yeah. sabihin na, kailangan lang kasi niya halos 2 square feet lang eh. Mm. So yung 2 square feet na yan, kaya mong saksakan ng 50 to 60 na pwedeng edible plants, pwedeng ornamentals. Sana edible, like pechay. Yes. Yeah, Pwede. pwede. Oo. Of course, may mga issues dyan no? Pag edible, may mga bagay na kailangan nating tignan. Number 1 yan is sunlight, no? So yan yung kakakulangan sa maraming mga planting areas sa city. Wala sila masyadong araw. Kaya pag walang araw, mahihirapan kang magpatubo ng mga gulay na namumulaklak. So ano yung mga namumulaklak? Kasi yung flowering na yan, that has a lot to do with the amount of sunlight na tatatanggap ng halaman eh. Hindi ka basta-basta magtanim lang dyan ng gulay basta kailangan mo ng tamang amount of sunlight. So, pero may marami naman tayong halaman na hindi kailangan ng ganung kadaming araw. So, mas madali yun, kumbaga, na itanim para dun sa mga balcony natin na natatatakpan ng mga building, no? So, si balcony, karamihan ng mga problema dyan sa city, kulang sila sa araw. So, yun, kulang sila sa araw, kaya limitado yung mga halaman na pwede nating itanim dyan.
Okay, pwedeng gumamit ng artificial light. Let's say ganito. Yeah. Oh, yes. LED. Okay. Very good input, Cory. Tama yan, no? Pero meron din tayong sinusunod na tamang amount of light na pwede mo ring ilagay dun sa mga flowering, no? So, yung LED light natin, yung pinakamalakas ata dyan, nasa mga 60 watts, no? 60 watts. 60 ba? Tama? Yes. Baka mas Mga actually 50. more than 60 Meron pa watts. rin, no? yes. Oo. Now, pwede nating gumili ng malaking LED at ilagay natin siya dun sa halaman natin with a distance of about mga 2 feet away lang. It's away. Kailangan niya ng mga 250 watts. Okay. Para siya ma-trigger, no? Now, makakatulong talaga yan dun sa halaman natin, no? Na yun, pag kulang pa rin, pag ayaw pa rin mamulaklak, dagdagan mo na lang. But that's a good start kasi iba-iba naman yung daylight, sunlight hours na natatanggap ng iba-ibang lugar natin, no? So, you can start by applying about 250 watts LED light dun sa halaman mo. Mhm. Paano naman sa pagtanim sa bakuran natin? Yan. Okay, backyard naman to, Cory, tama? Backyard. Yes. Okay, so si backyard mas madali, no? Kasi number one, pag backyard, chances are mas mataas yung sunlight hours natin. So, yung aabangan naman natin doon, baka mamaya may mangga ka doon sa bakod mo o may malaking wall mo na 10 feet meron. tall, no? Yan na naman ang problema kasi karamihan ng mga areas na pwede nating taniman, doon din natin ine-entertain yung mga guests natin pag meron tayong mga party kasi yan yung usually the open areas, no? So, isang malaking pagkakamali doon sa mga nag-garden, doon nila tinatanim sa mga gilid-gilid ng mga bakod nila, wala namang araw yun. Kaya namamatay yung mga gulay. Okay? So, it's really matter of priorities, no? Ano ba talaga ang gusto mo? Gusto mo bang mag-entertain ng mga guest mo? Magpa-party ka doon sa garden mo? O gusto mo bang mag-garden? So, yan yung kailangan mong nilang maintindihan. Kasi tinatanim nila, tapos sinasabi nila ay acidic yung lupa. Bakit acidic? Hindi yan tumutubo kasi walang araw. Kasi natatakpan ng wall, no? Karamihan gusto lang nilang idikit sa wall lahat ng mga halaman nila, wala namang araw dun, Hindi talaga yan tutubo. Nicolo, anong pwedeng tumubo sa backyard natin na madaling itanim? Very good. Okay. So, itong mga natin, itong klima natin, no, tropical tayo. Okay? Wala tayong winter. So, sa Pilipinas, it's a tropical country, wala tayong winter. Ang problema natin, one of our biggest problem is yung gusto nating itanim, yung mga annual na gulay. Okay? Ano yung mga annual na gulay? Hindi naman yan galing sa tropical area, Galing yan sa malalamig na lugar. Ano ba yung mga yan? Lechugas, kamatis. Yun yung gusto nating itanim, no? Hindi yan pang tropical. Hindi yan dito nag-evolve, no? Galing yan sa ibang bansa. So, sa ibang bansa, nakakatanim lang sila pagdating ng spring, summer, na yung araw nila, kahit alas 9 na ng gabi, pwede ka pang mag-basketball, no? Dito sa Pilipinas, kung gusto nating magtanim ng mga gulay na madadali lang, dapat yung itatanim natin, yung mga gulay nga dito talaga siya nag-evolve sa atin. Yes. So ano yung mga yan? Okay, number 1, talinum. Yeah, favorite. Ngayon si talinum, kaya ako palaging nire-recommenda yan. So it's a tropical spinach, no? Spinach. Hindi siya masyadong kilala sa Pilipinas, all over the Philippines, but in the northern part of the Philippines, Ilocos area,
alam nila kung paano gagamitin yan, no? Sa Baguio, marami. Baguio, Ilocos area, yung mga areas na yan, Pangasinan, ganyan. Ngayon, I'm from Mindanao, no? Wala. Hindi namin alam ano yan, talinom. Dito ko na lang natutunan Di ba yan, wild no? lang yung talinom? Yeah, kahit sa Visayas, no? Ngayon, ang maganda dyan sa talinom, kahit wala masyadong araw, kahit sa ilalim ng puno, tumutubo yan. Matalino. Another trait na maganda para sa mga tropical na mga local vegetables, no? Yung mga indigenous natin, dahil sanay sila na walang winter, hindi sila namamatay. Yes. So tuloy-tuloy yung tubo nila, no? Tulad na? So yan, talinom is one. Another one is alugbati. Meron pa tayong mga ano dyan na hindi talaga originally, like yung bataw, no? Nag-evolve na yan dito, malamang galing yan sa South America, no? Maraming mga gulay na dumating sa Pilipinas during sa panahon ng mga Kastila, 250 years of galleon trade, no? Yan yung mga gulay na originally galing sa malamig na nag-acclimatize na dito sa atin. Yeah. So, may mga gulay tayo kagaya ng yan, isa na yan. Patani is another one. So patani is lima beans, no? Yung bataw, hyacinth bean yan, no? Yung mga beans, mga beans, pwedeng. meron, hindi kasi tayo heavy sa beans talaga, no? As a culture, no? Yung mga Pilipino. Pero pumasok yan, ngayon, marami nang gumagamit, no? Lima beans is a very popular bean in South America. Yeah. Pagdating dito, patani, maganda sana kasi palagi siyang nagbibigay. Kaso lang, hindi natin masyadong ginagamit. Di ko lang alam bakit mo dapat. Ito yung mga gulay na pinupush natin at sinusuportahan natin kasi kahit sinong magsasaka, kahit sino sa atin, kaya natin itanim yan. No? Pinipilit natin palagi yung mga gulay na pwede lang siya sa malamig, no? Pinipilit natin kahit nasa Manila ka, gusto mong magtanim ng broccoli, gusto mong magtanim ng lechugas. Di ba? Tapos naglilikramo tayo, food security. Food security, bakit pinopromote natin yung mga gulay na pwede lang itanim sa Baguio o dun sa Bukidnon o sa Tagaytay, no? Yung kamatis, talong. Well, yun. Kamatis tsaka talong, may mga variety yan na nag-acclimatize na dito sa atin at pwede na nating itanim sa mainit. Kaso lang, hindi natin siya nakahanap. Yung seeds niya, kailangan nating bilhin mismo sa mga magsasaka. Talagang we propagate the seed. Alam ko, yung okra. Yan, okay. Okra, ang maganda sa okra, dahil sa malalaking dahon niya, kahit medyo walang araw, nakaka-survive siya at nakakabungan. So kaya karamihan natin na nagsa-start ng gardening, dun sa mga bahay kubo gulay, yan yung nakakalusot. No? So nagtatanim. Yung mga beginner na nag-garden, siyempre yung uunahin nila dyan, yung mga pakbet gulay, no? Pwede sila, nagtatanim sila ng pechay, ganyan. Pero yung okra, nakakalusot, masaya sila doon. Kasi ang lalaki ng dahon ng okra, nakakatubo pa rin siya, nakakakuha siya ng araw dahil sa size ng dahon niya. No? So, maganda si okra. Lahat din, malakas din tayo doon. No? Ngayon, si talong mas mahirap. Okay. Si talong, pwede rin natin itanim. Pero kung kulang yung araw mo, mahihirap talaga siyang palaguin. Yung kung mamumunga man, yan, mahihirapan siyang mamulaklak. Pati ampalaya? Ampalaya, ang advantage sa ampalaya, parang patola din yan. No? Lalo na yung maliliit. Yung sinasabi kong ampalaya, yung maliliit natin na native. No? Yung mga malalaki na yan, hirap na hirap siya sa insekto kasi masyadong manipis yung katawan
niya, no, yung balat niya. So mabilis lang siyang itlogan ng mga fruit fly, no. Doon yung maliliit, nag-acclimatize na rin yan dito. Hindi ko alam originally kung saan nanggaling yan si ampalaya, no. But bitter gourd, yung common name niya, no, in English. So yung maliliit na yan, ang advantage niya is kaya niyang, dahil vine siya, naghahanap siya ng sarili niyang araw. So pag nagtanim ka ng ampalaya, dun sa bakod mo at kulang ka ng araw, mapapansin mo kung saan umaakyat yung araw, doon nakatutok yung dahon ng ampalaya mo. So gumagapang siya, no, papunta kung saan yung araw. Okay. Nicolo, di ba you give advice? Yeah, meron naman. O, syempre, kasi ang daming mga gardeners dyan na palaging gusto nilang matuto ng paano mag-garden sa sarili nilang bahay. Tapos yung kanilang bakuran nagiging talagang gulayan. Yeah, oo. Walang any bakuran kahit walang araw, pwedeng punuin yan, no? Yun lang, no, yung assortment lang ng gulay ang magkakaiba dun. Kasi hindi pare-pareho yung backyard natin, no, o yung balcony, no. Yung iba maganda yung araw, maliwanag, full sun. Yung iba naman wala Full sun. masyadong araw. So Yung mga iba naman, nasa morning sun lang, di ba? yeah, alam mo yung pinakamagandang gardens na tinakabit namin ng Down to Earth, nasa rooftop. Yo! So, yan ang That's right. pati mga Kasi- hotels dapat. Yeah, yung rooftop kasi Yes. full sun siya. Ngayon, yung issue ng mga most gardeners pag nasa rooftop sila or roof deck, akala nila na dahil mainit, lalagyan nila ng net, no? Hindi ganun yung halaman, eh. Gusto nila yung intensity ng araw, pero yung lamig na yan, papaliguan mo lang yung dahon niya para lumamig siya. Yes, tama. So instead of putting a net, dapat you throw a fine mist, no, using a simple sprayer, no. It can be hand sprayer or yung medyo malaki na Yes. nabibili na, no, na sprayer. So konting ano lang, paligo lang during the peak temperatures of the day, no, like mga 10, 11, lalo na ngayon tag-init na. Yan. Pag nabasa siya, lumalamig na yon. Parang tayo rin, no, pag mainit na mainit at naligo tayo sa labas, preskong-presko yung pakiramdam natin. Ganon din yung halaman. Yes. Tama-tama yung produkto mo. Gagawa kami ng pabahay at yung taas ng 4-story ay talagang concrete rooftop. Kaya iniisip namin yan talaga. Urban gardening on top talaga. Partner, pati yung mga schools. Oh, yes. Mga schools. Alam mo naman, yung panahon natin, nag-gardening tayo, kanya-kanya tayong plantation, di ba? Oh, iba-iba. Kaya maibabalik din naman yan. Ibabalik ng DepEd. Meron silang programang urban gardening together with DA. At yan na nga. Ang galing-galing ng Nico, how do the people who loves gardening contact with you? Okay. So, meron kaming tower hub dito sa Mandala Park, no, sa Show Boulevard. Oh, Mandala. May mga towers kami dyan. Tapos, every month, meron kaming volunteer day. Yes. Pwede kayong sumali. May mga workshops din kami na ginagawa dito. Meron din kaming workshop sa farm namin sa Tanawan. Kung gusto mong farming, mas kompleto yun, no? Pero kung gusto mo urban gardening, sa Mandala Park, may mga workshops kami every month. Meron din kaming volunteer day where we will teach communities, mga volunteers, simple methods, no, kung paano sila pwedeng mag-garden sa mga bahay nila. Libre ito? Um, Libre ba? yung volunteer day, yes, we are working with Good Food Community Good food. and Mandala Park, no? Every Sunday meron silang community market dyan sa Mandala Park, no, in Show. Yes. Pwede kayong pumunta. May nagbibenta ng mga gulay, mga organic na mga pagkain, ganyan.
Yes. Diyan din namin ginagawa yung mga workshops namin. No? So meron kaming volunteer day, yun, libre yun. And then meron din kami, kung gusto mo talagang deep dive dun sa gardening at saka sa urban gardening, no? Meron din kaming paid na mga workshops. Yes, ang mahusay na mayor ngayon na talagang involved sa urban gardening sa mga communities ay Mayor Joy Belmonte na nagse-celebrate ng birthday today. Ang ating guest natin, si Mayor, mahilig yan. At meron talagang programang ecological, mga environmental, at talaga yung mga bakante sa Quezon City. Sige, lahat ng community. Sana nga, ganun tayong lahat mga ibang syudad. So, tama-tama yung model mo. Especially sa ating mga urban, yung mga high-rise buildings na naghahanap talaga ng alam mo naman yan ang lesson natin ng pandemic mga naging plantita, Nicolo. Okay, your parting words, Nicolo. Yeah, okay, ulit salamat DZRH, no, na inimbitahan mo kami. Yes. Salamat sa inyo. Tapos sa mga gustong sigmula ng mag-gardening dyan, o farming, check us out, no? Meron kaming IG page na active, no? We're also in Facebook. I-search nyo lang Down to Earth PH. Down to Earth. So, one word, no? Down to Earth PH. Yes. We're in IG. We have a website. Facebook. Pwede mo makita doon kung ano yung mga upcoming namin na mga workshops at sa mga volunteer days. Yeah. Nasa Instagram din. Yes, meron din kami sa Instagram. So today we will now announce our partnership ang ating regenerative. Yan ang gusto diba? ko. Kami nila Cory, itong kaya mo yan. We're going to regenerative lahat tayo. Tourism. Thank you, Nicolo. Yes. Once again, maraming salamat ang Biodynamic Boy. Di ba? Biodynamic Boy. Regenerative agriculture. Salamat. Yes. Once again, thank you. And yes, indeed, it's ready 4:49. Thank you, Nicolo. We'll see you Bye, again. Nicolo. Yes. Salamat din po. Salamat. Yes, we'll just take a break and Yes. babalik po kami sa inyong favorite happy, healthy at iba pa in a few minutes. Kaya mo yan. Thank you. Kaya mo yan. Thank you, bro.